Good morning, guys! In today's video, yes, i-feature ko yung mga ibang favorites or current favorites tsaka yung hindi favorites unfavorites na nakalimutan ko i-include sa may isa kong video, which is right now, I'm editing. Ang gamit ko is yung Adobe Premiere Pro, yung C6, kasi pag gamit ko yung Nikon na SLR or yung camera, pagka inedit ko siya sa Windows Windows Live Movie Maker, ang pangit nung yung quality, nagiging pixelated ang dating. And that's why I decided to seek for a help sa aking friend para ma-install niya ang bago kong movie or should I say video editor. Anyway, galing pala ako sa may please excuse my socks. Dahil pumunta ako sa may convenience store or Circle K rather. I got this, ayan, wakame na soup. Seimen na instant noodles. Tapos, sangma, yung fish, sardines, tofu. Miso soup tong dalawang to. Ibang flavor nga lang. Tapos, beef curry or curry. Ayan. Tapos, itong UFO big na yakisoba. Again, pasensya na kayo kasi puro instant tong mga nabili ko or kinakain ko ngayon. Kasi, uwi naman din kami Wednesday. Tapos, pala tatawagan ko mamaya yung sa bus, yung sa expressway or highway bus para, magpapaserve ako ng ticket or ng seat para sa Wednesday sa pag-uwi namin ng brother ko dun sa may Tokyo sa father namin. Kasi from Nagoya to Tokyo, it takes I think 5 to 6 hours and depende na lang pag traffic 7 to 8 hours or something like that. In-export na niya and tingnan niyo itsura ko. Alam niyo yung parang nagpapapicture lang sa ID or passport. Anyway, so ina-encode na, nakalagay encoding sequence 01 and wala pang progress kasi 0% pa lang. I decided na ito na lang yung uulamin ko. And ang gagawin ko siguro either pakukuluan ko or ilalagay ko sa oven, microwave oven or Renji. Uso dito ngayon pala yung laganap, yung influenza na virus, yung ano ba yung Noroville something, yon. So, ayun nagaganap ngayon na influenza dito sa Japan, kaya kailangan pala kasi ng immune system. Lalagyan ko na lang ng kanin on top, then ready to eat. Naubos ko na ang kanin sa rice cooker, and that is the real definition of diet for me. At saka mamaya magugas na naman ako dahil tambak ang hugasin. Tapos magtatapon pa ako ng basura, yung mga kailangan kong gawin, maglilinis na naman ako. Tapos bukas, sa Tuesday, bago kami umalis ng kapatid ko dahil pupunta muna yung brother ko dito sa apartment namin, then sabay na kaming sisibat. Magluluto ako ng munggo bago ako umalis dito. So andito na ang mga natitirang current favorites product na hindi ko nasali. Magsisimula tayo sa may etong dalawang wet tissue. Yan, kinuha ko sila or binili ko sila sa may Daiso and disinfecting sila. And so far, I'm loving them or I'm loving it. Tapos, random ko na lang kukunin or pupulutin. Etong dalawang eye mo. Yan, buti na nag-focus. Ito yung color blue na for moisturizing, refreshes tired and dry eyes. Yung isa naman is yung may boric acid, yung daily care formula. Ito naman yung ginagamit ko para ma-relieve yung makate or yung itchy eyes, and yun din yung nakalagay. So far, itong dalawang eye drops yung ginagamit ko, and most of the time itong green kasi madalas nangangati yung mata ko. Tapos, itong 2015 journal, January to December. Ang maganda naman dito is, bukod sa may calendar, ayan, as you can see, may calendar siya. Meron din siya, ayan, yung mga ilalagay mo every month. Tapos, meron din siya subway map.
ng Japan. Let's say yan, subway map ng Tokyo, Osaka, Nagoya, Sapporo, Sendai, Yokohama, Kyoto, Kobe, Hakata. Yan, tapos yung personal data. There's nothing fancy at all naman sa journal na to, pero I napagsama ko tuloy yung like tsaka yung love. I like this journal to keep me organized kasi I hate unruly things kaya kailangan ma-organize ko lahat. Then, sa mga hindi nakakaalam kung ano to, isasaksak mo to, tapos, ilalagay mo siya doon sa may, let's say, sa may under nung kumot para uminit. Kumbaga, ito yung heater ko, electric heater. Ito naman yung heater ko pag sa may blanket sa kumot. Yan. And as you can see, meron siyang adjustan pag ganyan gitna. Itong mga to, pwede mo i-adjust kung saan banda yung init. Either dito sa gilid ba, buo, or sa gitna lang. So, ang ginagawa ko is dito ko siya nilalagay kasi para buo. Then, this Colgate Total na toothpaste. Yan, ito yung ginagamit kong toothpaste. And lagi kong pinapurchase. I have 2 perfumes here. And this one is yung Lanvin Eclat. Is it Eclat? Please correct me if I'm wrong. And nakalagay siya dito sa lalagyan na to. Ayan. Eclat de Arpegue or something like that. Tapos ito naman yung Vulgari Crystalline. These two are the most weird talaga, weird. Yan yung dalawang perfume na ginagamit ko most of the time. Yan. Tapos, as you can see, parehas sila ng ano, diba, ng color, almost. Para malaman nyo kung ano yung notes ng bawat scent na to or ng dalawang perfume, I'll gonna link sa description or information box down below para ma-check nyo. Basta ito yung dalawa. Tapos, kung pipiliin ako sa dalawang perfume, ang pinakagusto ko itong Lanvin. Dahil mabango talaga siya. Tapos, tumatagal siya sa damit or kahit saan, depende sa body chemistry, pero sigurado sa damit, kakapit at tumatagal hanggang kinabukasan. Then, itong Sugaw Airfit CC Cream, SPF 23 PA Triple Plus. Ito yung CC cream na ginagamit ko, and it consider as foundation, or, ayan, tulad yung nakalagay foundation. Ang maganda dito is yung finish niya is may pagka matte, then konting powdery finish. Pero wala talaga akong problema dito sa may CC cream na to kasi ang ganda, it blends well, blendable as in easy to blend. Mapakamay man or brush ang gamit or fingertips. And most of the time, fingertips ang gamit ko to blend the product or this CC cream. So far, wala naman akong breakout or negative reactions at all. It suits my skin, tapos na-even out niya yung skin ko or yung color. May isa pa tong variant, yung color pink or yung light pink, pero ito yung akin, yung Airfit, kasi I have a combination sensitive skin. Unfortunately, you have to use separate concealer kasi hindi niya kayang takpan yung mga spots or blemishes nitong CC cream lang by itself. Kaya tulad nitong mga hormonal acne or blemishes ko, hindi niya kaya. Kaya I have to use separate concealer. It's lightweight. That's what I want. Tapos hindi siya sticky or malagkit at all. Ito yung ginagamit ko palang lip balm, yung Mentholatum Medicated Lipstick. Quick relief for dry, chapped, cracked lips. Contains menthol, camphor, petrolatum, or ba't ang blurred? Petrolatum. Para siyang magic spell. Then, essential oils. Kasmell lang niya yung Vicks Vapor Rub. Namo-moisturize naman niya yung lips ko. And marami ako nilalagay kasi hindi siya sticky. Let's move on naman sa gadget. As for the gadget, I have 3 gadgets na to show in this vlog. First, ito na lang tong dalawang cellphone. Please excuse, wallpaper namin ng father namin. Anyway. This is a Samsung Galaxy Note 3, while this one naman, iPhone 6. And yung 6 Plus, or yung, 6 Plus, yeah. 6 Plus is mas bigger, or halos magkasing laki lang din sila. Pero mas bigger ang screen neto compared dun sa may, iPhone 6 Plus. Ang maganda dito is, meron siyang, kumbaga, let's say, ito, slide to unlock, then just, yan.
na-unlock siya using your fingerprint. Yan. Pwede ka rin gumawa ng number code or combination na iba't ibang klaseng lock as well as dito. Pero dito, wala siyang yung fingertips. Ang gusto ko din dito is mas maganda, mas crisp yung yung video compare dito. Tapos, ang maganda rin dito is pwede ka rin mag-vlog every night or tuwing gabi kasi merong ilaw or flashlight na kasama. Compare, ito naman dito sa isa, wala. Hindi ka pwedeng, let's say, ako nagva-vlog. Hindi ko siya kayang i-on yung light para may ilaw habang nagva-vlog ako. I'll go for iPhone 6 kasi mas gusto ko yung video quality niya. Although maganda rin naman niya sa Note 3, pero yung sa Note 3 may pagkaano kasi parang, alam mo yung parang blurry or parang un-noise na dating. So, ganun. Dito sa Note 3, meron siyang, yun nga, yung S Pen na tinatawag. Ayan yung pen dito. Kinukuha. Ayan. Tapos, meron siya yung air command. Ayan, tulad yan, action memo. May scrapbooker, screen write, S-Finder, and pen window. Compare sa dalawa, mas madaling malobat to compare dito. When it comes to, let's say, music, I'll go for Android kasi mas madaling mag-transfer ng files and documents, etc. Compare dito sa sa iPhone. Kasi dito sa iPhone, sobrang mahigpit. Tapos may mga bayad yung mostly. When it comes to user-friendly, I'll go for Android or Samsung. Tapos, kasi I'm not a techie person and mas user-friendly for me yung Samsung compare sa iPhone. Tapos, yung about sa size, I'll go for iPhone 6 kasi mas maliit siya, mas manipis compared dito sa my Note 3. When it comes to software update, I'll go for iPhone 6 or iPhone kasi nagbibigay sila ng tawag dito yung notification compared dito sa my Android kasi minsan or some of the Android phones bigla na lang siyang nag-update. So that's what I really hate without without any notification, kusa na lang siya. As for the camera, kung selfie lord kayo or mahilig kayo mag-selfie, madaling mag-selfie sa iPhone compare sa may Android. Pero let's say, kung photogenic person or type of person kayo, kahit ano pang gamitin nyo, maganda at maganda pa rin ang kalalabasan or yung itsura nyo sa photos or pictures. Pero para sa akin, parang mas madali sa iPhone. May pahabol pala ako. When it comes to email or Gmail, I'll go for iPhone. Kasi, namamanage ko yung dalawa kong Gmail in one cellphone or in one mobile phone. Compare dito sa may Galaxy Note 3 ko, isa lang yung kaya niyang i-accommodate na or i-manage. Kasi, tinry ko nang mag-search sa online kung paano mag-manage ng dalawang Gmail accounts in one phone. And unfortunately, walang ganun sa Note 3. Then the last one is this camera. Is it Nikon or Nikon? Nikon Coolpix 600. No, Coolpix P600 rather. Yan. Ito po yung ginagamit ko sa pag-film ko niyan ng current favorites video. Bibigyan ko kayo ng close-up look. Ayan. May built-in wifi siya, kaso hindi ko naman alam kung paano gamitin yan. And ang maganda rin dito is may viewfinder. Na-feature ko na rin to sa isang vlog ko, pero isasama ko na siya sa current favorites video ko. Yan. And may viewfinder or screen siyang kasama. Ayan. Mas convenient for me ang ganito pag nagfi-film kasi may viewfinder or screen para alam ko, nakikita ko kung nagfo-focus man o hindi. Kasi dati, I used to use this vlogging camera ko, yung Canon PowerShot ELPH 110HS. Wala siyang viewfinder, kaya nahirapan ako. Kailangan magtapat pa ako ng malaking salamin para na makita ko nakafocus ba o tama ba yung or kung nasa pa ako. Ano ba tawag doon? Nasa frame pa ba ako or gano'n. Kung photographer naman or professional or expert out there na photographer, wala po siyang, tawag dito, I think I'll still
recommend the Canon. Yun tapos yung nalalagyan na, or kahit anong SLR na basta nalalagyan ng lens. Kasi ito, wala po siyang lens. I mean, may lens pero hindi nilalagyan. Para maintindihan nyo kung ano ibig ko sabihin. Yan. So, meaning, ganyan lang siya. Hindi mo na siya malalagyan ng kahit anong lens at all. Baka gusto nyo malaman kung ano yung ano niya. Ayan. 60 times or 60x wide optical zoom. EDVR 4.3 to, ano ba yan? 258 mm. Ayan. Tapos, syempre, may flash. Wala naman akong problema dyan kasi pwede mo siyang gawing 720p or yung, ano ba yung pinakamataas? 1280 or yung 1080. Yeah, something like that. So, okay siya for filming, wala naman ako naging problema. Kaso nga lang, hindi ko pa siya totally na-tweak or na-setup na maayos, kaya pinag-aaralan ko pa rin siya. So, these are some of my current favorites na hindi ko nasali dun sa my video ko. And, pagpasensyahan nyo pala yung mukha ko dun, ha? Kasi, lutang na lutang talaga yung mga hormonal blemishes and acne ko. Mas gusto ko rin na nakikita nyo kung ano talaga yung tunay kong itsura. Para if ever, or in case, na makita nyo ako in person, wala kayong i-expect sa akin na makinis sa mukha ko or whatever. Kung ano nakikita nyo ngayon sa video na to or sa iba pang videos ko na may mga tigidig everywhere, at least, expected nyo na pag nakita nyo ako in person, ganon at ganon ang itsura ko. Walang pinagkaiba. I was browsing through, ayan, sa media na yan or sa timeline kung ano yung gagawin kong thumbnail for my current favorite. And I stumble upon this. Yeah, I think okay naman. Karamihan kasi sa thumbnails ko, kung ano yung content ng video, yun yung ginagawa kong thumbnail. Tapos, medyo tamad din kasi ako pagdating sa pagdi-design ng thumbnail compare sa iba na as in, pinag-effortan talaga. May ipapakita ko sa inyo or ipapakita ko yung kung ano na itsura ng King of Skin or yung Lush King of Skin ko. Tawag dito, pasintabi po sa mga kumakain dahil inamag siya. Parang ganon ang nangyari. Ito siya. Wait. Prepared. I mean, be ready. Tingnan niyo. Iko-close up ko siya. Ayan. Naging ganyan ang itsura niya. Kasi nga, hindi ko siya nagagamit masyado. Anyway, so, pinasok ko lang para kumaga, para alam nyo at makita nyo kung talaga nangyari sa binabili kong King of Skin. At saka kasi hindi ko na siya nagagamit. Katatapos ko lang magluto. And, ay, tulog na pala sila. Dito na lang ako mag-vlog sa loob. Anyway, nagluto ako, kaya ganito itsura ko. Pumunta muna ako sa may supermarket para bumili ng mga ingredients para sa niluto ko. Ang niluto ko is, imbis na tinola, it turns out nilagang tinola kasi walang payatas tuloy sasabihin ko. Walang sayote or green papaya dun sa may supermarket. Kaya I decided na patatas na lang tsaka yung cabbage ang ginamit ko. So naging nilaga na rin siya. Tapos nilagyan ko na ng manok. So tinolang nilaga. Yan. Para lang may makain, tsaka malamig kasi masarap ang mainit na sabaw. Anyway, so, wala na ako masyadong i-vlog. I'll gonna end this vlog na here. And if you have any questions, just comment down below. Kahit ano pang, basta kung ano man ang gusto nyo malaman or what. Yeah. Thank you so much for watching. Good night. See you on my next vlog or video. Bye!